Magandang araw! Ito na yung part 2 ng magical experience namin sa Epic Universe. Pagkatapos namin sa Isle of Berk ay dito naman kami pumunta sa Dark Universe. Dalawa ang ride sa area na ito, ang Monsters Unchained: The Frankenstein Experiment kung saan gumagamit ng KUKA ARM technology, merong combining screens, special effects at mga animatronics. Yung isa naman ay ang Curse of the Werewolf, isa itong rotating coaster. Sa mga videos na napanood ko, ang gaganda ng mga reviews nila sa ride na ito. Pero syempre dahil matatakotin ako, hindi ako masyadong excited sa ride na to. Habang nasa pila nga kami dito ay parang gusto ko nang tumakbo palabas. Hindi ko na na-video yung pagsakay namin at wala din akong masyadong maishishare sa inyo kasi halos buong ride ay nakapikit ako. Ramdam na ramdam ko talaga yung pagbalibag sa akin habang nasa ride na ito. May time pa nga na saktong-sakto talaga nung dumilat ako ay malapit sa mukha ko ang isang napakalaking animatronics na werewolf. O di ba? Lumabas talaga yung kaluluwa ko. Kaya sa mga thrill seekers dyan, ay sigurado ako para sa inyo yung ride na to. Pagkatapos kong atakihin na sa puso ng very light dun sa Monsters Unchained na ride, ay sinabi ko naman sa asawa ko na dito naman kami pumunta. So bumalik kami sa Super Nintendo World at trinay namin itong Yoshi's Adventure. Ayoko na talagang magpanggap, pero pang ganitong mga rides lang talaga ako. Yung kalmado, in short, pambata. Para sa akin, ito yung pinaka nagustuhan kong ride sa Epic Universe. Tingnan nyo naman yung paligid, napaka-colorful at ang cute-cute ng mga decors nila. Ako lang talaga yung nag-enjoy sa ride na to kasi yung gusto ng asawa ko at ni Johan ay yung may thrill talaga. Pero buti na lang ay pinagbibigyan nila ako sa mga gusto ko din. After namin dito sa Yoshi's Adventure ay medyo nauhaw kami kaya nag-try kami nitong parang mango slushy nila. Ang sarap nito. Ang sunod naman naming pinuntahan ay ang Mario Kart Bowser's Challenge. Isa itong immersive dark ride. Ang ride na ito ay blend ng real-world sets at augmented reality para ma-feel ng rider na nasa race sila sa loob ng Bowser's Castle. Kaya kung Super Mario fan ka, ay siguradong mai-enjoy mo to. Pagkatapos namin sa Bowser's Challenge at dahil gabi na ng mga oras na ito, ay bumalik kami sa Cafe Lair de la Serene para mag-dinner. Nagustuhan namin yung breakfast namin kaya eto bumalik kami for dinner para naman itry ang mga main entry nila. Ito naman ang Stardust Racers, isa itong dual launch drilling coaster na may height na 133 feet at may bilis na 62 miles per hour, approximately 100 kilometers per hour yun. At para masubukan mo ang ride na to, kailangan at least 48 inches ka. Para sa mga thrill seekers dyan, para sa inyo ang ride na to. Trinay ito ng asawa ko at ni Johan at sobrang nag-enjoy sila. Habang nasa Epic Universe kami, ay dinala naman ng aking mga in-laws ang aking bunso sa Magic Kingdom. Halos lahat kasi nung rides sa Epic Universe ay hindi pwedeng itry nitong aking bulilit. Mas small child friendly kasi ang Magic Kingdom. Dito ay nakamit siya ng iba't ibang mga Disney characters at syempre ang pinakapaborito niya, si Mickey Mouse. Ito ay ang Dinner with Mickey. Kailangan yung magpa-reserve ahead of time para sa dinner na ito. Tuwang-tuwa dito si Gavri kasi nakikipag-interact talaga si Mickey at nagsispend sila ng time sa bawat bata na nandun. Maraming salamat talaga sa mga in-laws ko. Kinabukasan na ito at uwian time na at dahil nga 2 oras at kalahati pa yung papunta sa amin ay naisipan namin na mag-breakfast muna dito sa hotel. Umorder lang kami dito ng pancake, bacon, sausages at para sa asawa ko, biscuits. Pagkatapos naming mag-breakfast ay eto, ready to go na kami.
Sobrang nag-enjoy talaga kami sa bakasyon naming ito. Ayaw pa nga naming umuwi dito eh. Sana nag-enjoy kayo sa panonood sa vlog naming ito. Abangan niyo ulit yung mga susunod na uploads namin. Hanggang sa muli, paalam!